Iba't ibang sangay ng pamahalaan inatasang resolbahin ang mga kaso ng laglag bala sa NAIA. Kaugnay niyan, sinimulan na ang investigasyon tungkol dito. Ang detalye mula kay Julius Disamburu. Matapos ang personal na pag-iinspeksyon ni Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya sa Ninoy Aquino International Airport nitong Miyerkules, higit sa 40 tauhan ngayon ang Office of the Transportation Security o OTS ang naatasan upang magpatuloy ng investigasyon kaugnay ng modus na laglag bala sa NAIA. Sa atas ni Pangulong Aquino kay Abaya nakasaad ang pagsisigurong ligtas at hindi makakaapekto sa seguridad ng mga pasahero sa paliparan ang laglag bala. Kahit na maliit ng mga nabiktima, isiniguro naman ni Transportation and Communications spokesperson Mig Salcal na hindi ito babaliwalain bagkus ay bibigyang pansin ng pamahalaan. Ibig sabihin, 0.004% lang ng mga pasahero ang na-involve sa amin. So napakaliit na numero. No? Sa kabila, hindi naman natin sinasabing hindi importante yan. Ang sinasabi nga natin, bawat isang akusasyon, bawat isang posibilidad na frame o mali yung pagbintang na ginagawa sa isang pasahero, ina-actionan yan ng gobyerno. Iimbestigahan natin at binibigyan natin assurance yung tao na kapag may mali na ginawa sa parte namin, sa gobyerno, sa mga inspector natin, sa personel, sa mga kawani ng bayan, i-actionan yan, tatanggalin sa trabaho, kakasuhan pa natin yan. Bukod sa DOTC ay bumuo National Bureau of Investigation ng 7-man Special Task Force na mag-iimbestiga sa nasabing insidente. Ito ay pamumunuan ni NBI Anti-Organized Transnational Crime Division Chief Manuel Antonio Eduarte kasama ang ilang supervising agents at special investigators. Pinangalanan nito bilang Task Force Talaba o Tanim Laglag Bala. NBI ang siyang magsisilbing independent investigating body sa kaso ng laglag bala. Nakatasan din silang makipag-coordinate sa ilang ahensya ng gobyerno para i-review at i-evaluate ang mga dokumento o gamit na maaaring maging ebidensya o DKA may kaugnayan sa scam. Nakatakdang isumite ng NBI Task Force ang kanilang report sa loob ng 15 araw. Samantalang nagkomento din ng Department of Foreign Affairs sa balita ng bullet planting. Kanilang pagdidiin na wala ito epekto lalo pat nalalapit na ang APEC Summit maging ang araw ng Kapaskuhan. Sa mga araw ding ito inaasahan ang pagdating ng ilang delegado at mga turista abroad. As we said earlier, we have already conducted an investigation. So I think that's an important first step towards resolving this issue. Ang DFA responsible kami sa OFWs when they are abroad, no? And hopefully by yung Christmas time, no? Hopefully na-resolve na itong issue na to. And hopefully by then we have already taken concrete steps, no, in order to totally prevent the occurrence of these incidents. Para naman sa dating kalihim ng DILG at naging alkalde ng lungsod ng Maynila, Alfredo Lim, dapat ng investigasyon sa nasabing kaso at papanagutin ang mga may sala sa nasabing scam sa paliparan. Si Lim din ay naging direktor ng NBI na humahawak sa ganitong mga kaso. Ang dapat, huwag nang patagalin yung asunto. Kasi yung complainant, yung tiga Hong Kong, nandito pa eh. Hindi pa nakakabalik doon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Gaano katagal bago i-file na ang case sa husgado ng prosecutor. Kung sino yung lalabag doon sa batas, action na nila. Hindi yung pinatatagal lalo na yung preliminary investigation. Dapat patupad naman yung mga batas tungkol dyan. Hindi naman pwedeng luwagan yun Paano naman ang security ng airport. Apektado naman ngayon ng mga empleyado at porter sa NAIA dahil sa modus. Umahaba pang lalo ngayon ang pila sa mga plastic services sa mga paliparan. Pilit namang pinapawi ngayon ng DOTC ang pangamba ng publiko na mabiktima ng ganitong tanimbala. So kumbaga pinapakita lang natin kung bakit natin pinapadaan sa security check talaga dito sa Pilipinas, kung bakit natin hindi pinapayagan makalipad. Minsan kasi yung sinasabi, 2-3 bala ka baka pwede na magpalusot niya. Yun lang. Yung punto lang natin, pag pinalusot natin dito, baka mas makasama pa sila pag dumating sa ibang bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.